handa mamaya. Ang iba nating kapatid, bumibiyakay pa rin at malamang ay abutin na ng Noche Buena sa barko. Mula sa Batangas Port, nagbabalita si Franz Noguera. Franz. Rafi, Ameline, may mga dumarating pa rin ditong pasahero para sumakay ng barko. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, kakaunti na lamang ang kanilang bilang na inaasahan na darating ngayon. Kung kahapon nasa 194% ang itinaas ng volume ng mga pasahero o katumbas ng 19,882 na mga pasahero. Ngayon, higit kumulang 100% na lamang ito. Marami na raw kasi ang nag-uwian kahapon. Kung kahapon nagkakainitan sa mga bumibili ng tiket sa Romblon at Odjongan, ngayon maluwag at marami pang bakante. Inaasahan ng mga shipping lines na hindi magkakagipitan sa tiket kahit dalawang barko na lamang ang huling bibiyahe pa Romblon at Odjongan dahil linggo na muli babalik ang mga barko. Yun nga lang, pasado hating gabi na makakarating sa kanilang bahay ang mga sasakay sa last trip mamayang alas 5 ng hapon dahil 8 oras ang biyahe pa Romblon. Wala naman umanong dapat ipag-alala sa mga pasaherong Pakalapan at Abra de Ilog dahil oras-oras pa rin ang biyahe sa mga rutang ito. Wala namang pangamba na may mga stranded na pasahero. Rafi, Ameline, kinasila na nga ng mga shipping lines ang mga ticket reservations. Ang lahat ng gustong umuwi, kailangan personal lang kumuha ng kanilang mga ticket. Dahil ito raw ay para maging patas doon sa mga nagtiyaga talagang pumila. Balik sa inyo, Rafi at Ameline. Salamat, Franz Noguera. Kambyo tayo sa iba pang balita sa lansangan. Ipinabarangay ng isang ginang ang lalaking madalas daw tumambay sa labas ng kanilang bahay sa Malabon. Lalo pa raw napiko ng ginang nang sundan ng tambay ng mga nakaaway niya, bit-bit ang ilang panaksak. Nagbabalita si Carla Lim. Diretso sa barangay ang lalaking ito matapos ireklamo ng isang ginang sa Malabon. Paano ba naman? Madalas daw tambayan ng sospek ang kanilang bahay. At kahapon nga sinugod sila na may 20 lalaki na may dala pang kutsilyo. Sabi ko, bakit ka nandito sa amin? Lumabas ka doon, lumabas ka, madadamay kami. Sabi ko pong ganon. Dagdag dyan ang sospek pa raw ang galit kina Aling Marivic kapag pinapaalis. Pinapaalis po, ma'am. Diyos ko, ma'am. Hindi naman sa pagbabasto. Sabi ko, ma'am, mag-iipon ako ng ihi ko para ibuhos ko po sa kanila. Kasi kung babanlian ko naman sila ng mainit, baka mademanda naman po ako kasi mainit yon. Pero ang tambay na si Ivan, nagmatigas pa at parang binaliwala lang ang ginawa niyang perwisyo. Bahala po siya kung bubusan niya mga kasama ko doon. Sa huli, hindi na nagsampa ng kaso si Aling Marivic. Nangako na lang si Ivan na hindi na ulit tatambay sa labas ng kanilang bahay. Carla Lim, News 5. Kalaboso ang isang lalaki sa Tondo matapos ireklamo na nambulabog sa bahay ng kanyang kumpare. Pero gate ng sospek, binalikan lang daw siya ng kumpare na dinimanda niya ng frustrated homicide. Nagbabalik si Carla Lim. Wala nang palag si Arturo Katipunan nang ipostas ng mga pulis sa Tondo, Maynila. Arestado si Katipunan matapos siyang ireklamo ng pamilya ng kanyang kumpare ng pambubulabog sa kanilang bahay. Hindi ko malaman ang gagawin ko dahil tangan-tangan ko yung apo ko. Iyak nang iyak yung apo ko, natatakot eh. Itinanggi ng sospek ang bintang sa kanya. Katwiran niya, ginagantihan lang siya ng mga nagrereklamo dahil kinasuhan niya ng frustrated homicide ang kanyang kumpare. Tinagaraw siya nito at ang kanyang pinsan sa leeg noong Nobyembre. Pagwawala. Tinaga nga ako ng asawa niya. Walang problema sa akin. Nakag-usap kami ng asawa niya. Sabi ko, sa akin walang problema. Pero may asunto ka. Hindi humarap sa presinto ang tinutukoy na kumpare ng sospek. Pero dumating naman ang bayaw nito at nang magkita, halos magpang-abot sila. Ikaw nga nagabutang itak, di ba? O ano, sapakin mo ako? Sapakin mo. O sige, sapakin mo. Sa huli, kinasuhan si Katipunan ng alarming scandal. Pero hirit niya, okay lang siyang makulong. Huwag lang makipag-areglo sa kumpare. Carla Lim, News 5. Listado ang pagtatrabaho bilang GRO ng may 18 menor de edad sa isang bar sa QC. Sabit din ang may-ari ng bar na walang maipakitang working permit. Nagbabalita si Cel Guevara. Walang mukhang maiharap ang may 18 GRO na ito na hinuli sa Jamzai Bar sa IBP Road sa QC. Ayon sa Barangay Tanod, may nagreklamo sa kanila tungkol sa umano'y illegal na transaksyon sa nasabing bar. Ang ilan daw sa kanila, menor de edad. Ang iba naman, walang working permit. Maraming tawag regarding nga dyan sa mga babae na
nagtatawag ng mga customer. Nang hanapan ng permit, walang maipakitang papeles ang floor manager ng bar. Sinubukan pa nitong magpalusot, sabay sabing sandali lang naman daw kung mamasukan ang mga babae sa kanilang bar. Pumapasok lang sila pag malakas, pag yung hindi naman malakas hindi sila pumapasok. Kaya wala talagang regular na mga babae dyan. Ayon naman sa GRO na si LJ, napilitan siyang namasukan bilang GRO para masuportahan ang anak. Para sa mga anak namin, kaya nga kami nagpakahirap eh. Dinala ang mga babae sa Quezon City General Hospital para sa isang medical exam habang inihahanda na ang kaso sa may-ari ng bar na kanilang pinapasukan. Cel Guevara, News 5. Nagsalpukan ang dalawang kotse sa Pasig kagabi. Ang dalang driver nagsisiyan sa nangyaring insidente. Nagbabalita si Michelle Midiana. Uminit ang ulo ni Harvin Reyes matapos siyang pagbintangan ng nakabanggaang si Voltaire Moreno. Nag-counterflow daw si Reyes kaya nagkabanggaan ang kanilang kotse sa Amang Rodriguez, Pasig. Ano ka? Hindi ako nag-counterflow, pare! Pa lang ito eh! Kwento ni Reyes, nauntog pa nga ang kanyang anak na natutulog sa passenger seat dahil sa lakas ng pagbangga. Siya ho, nanggaling mo sa kanan. Bigla ho siyang kumaliwa. Depensa naman ni Moreno, nag-signal light naman daw siya pero di raw siya pinagbigyan ni Reyes. Honestly speaking, syempre siya yung nakatama kasi I was using my signal light. Ayon naman sa mga investigador, malaki ang pananagutan ng driver na si Moreno. Labag kasi sa batas ang pagmamaneo sa ilalim na impluwensya ng alkohol at labag din sa batas trapiko ang bigla ang pagliko ni Moreno. Nag-positive siya at napatunayan, sinasampa natin siya ng violation ng Section 58, which is driving under the influence of liquor. Sa huli, pinag-areglo na lang ng pulis ang dalawa. Pumayag si Moreno na ipaayos na lang ang sasakyan ni Reyes. Michelle Mediana, News 5. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Pangarap ng bawat pamilya na magkasama-sama lalo ngayong Pasko. Pero ang pamilya Orbistondo, 15 taon nang nangungulila sa kanilang ama. 15 years na kasing nakakulong sa Kuwait si Joseph sa salang pagpatay. 2004 pa nang nabigyan ng parol si Joseph. Pero ang 14 million pesos na blood money na babayaran bago siya mapalaya, hindi naipon ng pamilya. Nalapitan na daw nila ang OWA pati ang ilang politiko pero wala pa rin silang nagawa. Ito, panurin nyo. Napagbintangan po siya sa salang pagpatay sa isang Bangladesh national sa Kuwait. Nagtuturo po kasi siya ng tennis doon. Ang ginamit po ng pangpatay is yung tennis racket niya. Nabigyan na po siya ng pardon ni PGMA before, last 2004. Pero ang demand po ng family is yung blood money. Yun din po yung rule nila sa Kuwait. So, yun po ang problema ngayon, yung blood money. Sana mabigyan na siya ng pagkakataon makalaya doon sa salang hindi naman niya ginawa. Na sana matulungan din siya ng mga kababayan niya, lalo ng mga matataas na opisyal ngayon dito sa ating bansa, na tulungan yung kababayan nilang naghihirap doon sa Kuwait. Okay, sa susunod na linggo po ang sagot ng Department of Foreign Affairs sa reklamo ng pamilya Orbistondo. Ito po kasi ang sitwasyon, tinawagan po namin lahat ng pwedeng matawagan sa DFA pero lahat po sila ayaw po makipag-usap. Ilan sa kanila nagsabi, wag daw istorbohin dahil kumakain pa raw sila, sana maimpatyo kayo dyan. At ako po yung nananawagan sa isang politiko, siguro po babangkitin ko na, kay Senator Manny Villar na nangako po dito sa pobre, mga kamag-anak na tutulungan. Senator Villar, yung pangako niyo po, sir, di ba? Dapat sundin niyo po, sir. 1.2 lamang po, sir, Senator. Okay? Para matapos ang problema. Anyway, sa Lunes po, babalikan natin itong problema ito. Para sa inyong mga reklamo, suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064. Narito na ang kwento ng mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Rafi Amilin, kakain kami ng bonggang-bongga. Mamayang Noche Buena, paano maiwasan ang empacho? Ang empacho ay ang pananakit ng tiyan dulot ng sobrang dami ng pagkain. Senyalis ito na hindi na kayang tunawin ng ating bituka ang mga nilapang na ulam. Ano nga ba ang sintomas ng empacho?
Una, nakakaramdam ang naiempatyo ng pagsusuka o kaya pagdudumi pero hindi mailabas-labas. May pagkakataon na umiinit din ang itaas na bahagi ng tiyan at pakiramdam mo ay mabigat at punong-puno ang iyong tiyan. Sa Ingles, ang tawag sa empatyo ay dyspepsia. Kadalasang dahilan ng empatyo, bukod sa labis na pagkain ay pagkain ng mga hindi gaanong luto na ulam. Para maiwasan ng empatyo ngayong Pasko, dapat kontian lang yung pagkain natin. Huwag yung biglaan na kung gutom ka, dire-diretso yung pagkain mo ng marami, dapat hindi ganon. Para makaiwas sa empatyo, subukang uminom ng pineapple juice sa halip na soft drinks. Kapag na-empatyo, subukang uminom din ng 1 kutsara ng lemon na may luya at honey o kaya ay kumain ng orange at grapes. Susunod mga presyo ng bilihin para sa mga last-minute shopper, alamin. Parada para sa Metro Manila Film Festival magsisimula na mamaya. At aso sa Germany nanganak ng 17 tuta. Nag-issue na rin ng travel warning laban sa Pilipinas ang bansang Japan. Ito na ang pampitong travel advisory laban sa atin. Tiyempo namang nasa News sa TV, ngayon nasa radyo na rin. Masasarap na ang tsikahan. Sinasabi niyang